Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, kumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat kong tulong sa Diyos na tulad, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganib kay Yahweh tumayo, dininig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ako ay nagalak sa sabing ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Ang hangat ng tulong sa Diyos na tulad, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nang ako'y manganin kay Yahweh tumayo, dinig niya ako sa aking dalangin. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin si Yahweh, dakilain ang pangalan niya, sambahin si Yahweh magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin magpakailanman. Purihin. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Maganda. Hallelujah. At lalo na sa ating mga kapatiran na laging nakasubaybay every morning ay wala pa umpisa ng ating GMJ ay nandiyan na sila at nakaabang na sila, naghihintay sa pag-aaral ng banal na salita ng ating Panginoon. Glory to God. Magandang umaga sa Diyos at sa ating lahat ng mga kapatiran na ngayon ay nandirito sa ating studio at sa live streaming natin sa Facebook. Okay. Basahin muna natin ating word sa Isaiah 40:29. He gives power to the weak, and to those who have no might, He increases strength. Bago tayo magsimula mga kapatid sa ating tatalakayin ngayon dito sa 2 Timothy 2:14-19, manalangin muna tayo. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa mga oras na ito sapagkat tulad ng iyong pinangako sa Isaiah 40:29, binibigyan mo ng kapangyarihan o kalakasan ang mga mahihina at yung mga walang lakas ay binibigyan mo pa rin at ini-increasean mo pa rin ang kanilang kalakasan. Narito po kami, Lord. Inaamin namin na may kahinaan kami. Subalit dahil sa iyong patnubay sa amin, patuloy na pag-aalaga sa amin at lalong-lalo na sa mga salitang ibinigay mo sa amin, Lord. Nagbigyan mo kami ng kalakasan. Kaya ang dalangin namin, gives us strength and bless us with peace. At lahat ng aming tatalakayin, Lord,
Ikaw po ang mangunguna, ang banal na Espiritu ang tutulong sa amin, Lord. Take full control sa aming gagawin at be glorified in our midst. In Jesus' name we pray and amen. Amen. Ang ating pong pag-aaral ay dito sa 2 Timothy 2 verses 14 to 19. So natapos natin talakayin yung mga analogy na ginamit ni Timothy, no? Atleta, magsasaka, soldier, no? Ngayon na pinaalahanan ni Paul si Timothy sa kanyang pagtuturo na maging approved worker at ipinaalala niya ang mga bagay nito na isinulat niya sa mga talata 14-19 ng 2 Timothy 2. At babasahin ko po mga kapatid, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa panangin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalong naglalayo sa mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina Himeneo at Pileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na nasa Kanya at ang bawat nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon sa umagang ito. Pagpalain mo po, Lord, ang mga banal na salitang ito. Dito sinasabi ni Pablo kay Timothy kung paano haharapin ang mga huwad na guro sa Epeso. Malaki ang nakasalalay kay Timothy at napakabata pa niya at alam niya na vulnerable pa rin si Timothy sa mga false prophet. Dagdag ni Paul, ang kanyang dakilang tapagturo ay malapit ang mamatay. Ang buong liham na ito ay nagtataglay ng isang pangwakas na tagubilin mula sa apostol mismo. Sinabi ni San Pablo kay Timothy kung ano ang dapat ipaalala sa mga tao at ipakita kay Timoteo kung paano siya kikilos ang kanyang sarili, nahaharap siya sa mga huwad na guro at mga false teachings. Kaya dapat nakatuon si Timothy at ang sabi ni Pablo, bigyan pansin ang kanyang sariling buhay at ministeryo at maging masipag na iharap ang kanyang sarili bilang approved worker ng Diyos. Bilang isang manggagawa na hindi kailangan ikahiya, palibhas ay wasdong ibinabahagi niya ang salita ng katotohanan. Pagkatapos magkomento tungkol sa mga huwad na guro, hinimok ni Pablo si Timothy na kabaliktaran ang mga huwad na guro na nakikipagtalo tungkol sa mga salita. Sinasabi niya, natutunan na ni Timothy ang mga kasulatan mula pa sa kanyang kabataan, kaya dapat gamitin ito ng tumpak at kung kinakailangan ay magsumikap na kalugdan ang ating Panginoon. Ano pa mga kapatid, ang utos ni Pablo kay Timothy sa bahaging ito ay paalalahanan sila. Who is them? Sino sila? Ang mga tapat na lalaki sa 2 Timothy 2 verse 2 na inatasang turuan siya. Ang paalala na dapat ihatid ni Timoteo ay nakasulat sa 7 imperatives, no? Tinatawag nating imperatives. Sa verse 14, paalalahanan. Sa verse 15, maging masipag. Sa verse 16, iwasan. Sa verse 19, umalis. At 22, tumakas. At sa 23, iwasan. Kapansin-pansin na pagkatapos ng paunang tagubilin na paalalahanan, 4 na sumusunod na sa 6 na tagubilin ang nasa negatibo. Ito ay mga salitang iwasan, umalis, tumakas at iwasan. At umiwas, rather.
Sila ang mga bagay na dapat ipaalala ni Timothy sa mga faithful believers. Ibig sabihin, iwasan mo, umalis ka, tumakas ka, at umiwas sa mga taong nagbibigay ng mga false na pagtuturo. Ang mga versikulo sa 14:19 ay naglalarawan ng mga tagubilin na ibinibigay ni Pablo kay Timothy na dapat na ibigay ni Timothy sa mga mananampalataya. Hindi sila dapat makipagtalo tungkol sa mga salita. Ang maling pagtuturo ay umuunlad mula sa pinag-iisipang kontrobersiya at ng simpleng pagja-juggling. Ibig sabihin yung mga false prophet, tama na ang salita ng Diyos, pero pinag-juggling pa, pinaikot-ikot pa. At kapag nakisali ka rito ay mawawala ka sa konsentrasyon kung ano ay itinuturo ng ating Panginoon. Ayon kay Pablo, ang mga huwad na turo tulad ni na Himeneo at Piletos, ang kanilang mga turo ay mapanganib at mali. At mapanganib dahil mali. Kapag pinakain ka ng salita na may kontrobersiya at makikipagtalo ka, iwasan mo na ang mga iyan. Okay. Nang matapos sabihin kay Timoteo ni San Pablo, yung mga babala sa mga tapat na lalaki, sinabi niya sa kanya naman na ngayon, Timoteo, kailangan mag-aral kang mabuti at ipakita mo yung iyong sarili na ikaw ay isang approved worker ng Diyos, sapagkat ito ang solusyon sa mga pag-aaway ng mga salita, meaning to say the battle of words. Kasi iba ang sinasabi ng mga false prophets, kika nga pinapabaliktad-baliktad yung mga salita ng katotohanan, ngunit si Timoteo ay direkta lamang na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Kasi ito ang solusyon, just simply tell the truth. Kasi ang mga false prophet, iba ang kanilang nais na iparating sa mga tao. Kailangan na ma-discern natin ang pagkakaiba ng mga false teaching at ng pagtuturo ng katotohanan. Kaya sinabi niya kay Timoteo, mag-aral kang mabuti ha, Timoteo. Yung 1 Timothy 2, verse 14, paalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Meron kasi yung mga tao mahilig makipagdebate. Sa totoo lamang, ang kanilang minsan ang kanilang ibinibigay o pinahahayag ay kanilang opinion lamang. Kaya yun dito sa 2 Timothy 2 verse 15, pinupuri ni San Pablo ang isang taimtim at malalim na pag-aaral. Kailangan natin maging mapag-aral, maging masigasig tayo sa gawain ito na ibinigay ng Diyos. Hindi lamang upang ipagtanggol yung ating pananampalataya kasi marami talaga ang magko-question, ano bang klaseng faith yan? Anong faith yung pinag-aaralan ninyo at ipinamumuhay nyo? Kailangan malaman natin ang pagkakaiba ng isang uri na tunay na buhay na nakaugnay sa Diyos at nakaugnay sa salita ng ating Panginoon. At umiwas tayo sa mga argumento. Pagmasdan natin yung mataimtim na utos ng Diyos ay ating pag-aralan. Ito ay isang katotohanan. Ito ay dalisay, puro na salita ng Diyos, mga command niya sa ating. Pag-aralan nating mabuti, alamin natin, let's divide the Word of God ng maayos at maibahagi natin sa mga tao ang katotohanan. Hindi yung pinagsasama-sama lang natin at pagkatapos, baka hindi maunawaan ng maraming mga tao. Sapagkat ang salita ng Diyos ay mahalaga at ito ay mabuting gabay natin sa buhay natin araw-araw. Kaya't mabuting ito'y ating mapag-aralan. Mahimay natin. Let's meditate on this and simply and truly understand the Word of God. Sapagkat sa 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway, sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong gawain at sa pagsasanay
para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya madalas, alam niyo, hinihimok, pinapayuhan ni San Pablo si Timoteo. Tulad nga na sinabi niya sa 2 Timothy 2 verse 1, Timoteo, kailangan magkaroon ka ng lakas ng loob ha, at yung pagkilos mo, mayroong katapatan. You have to be strong, sabi niya. You have to have that strength that comes from the Lord. Kaya nga yung sa 2 Timothy 2, 3-5 na pag-aralan natin, hinihimok ni Pablo si Timoteo, magsumikap ka, magtiis ka. Ganyan ang klase ng ating gawain. Tulad ng isang sundalo, tulad ng isang atleta, at tulad ng isang magsasaka. Ang lahat ng mga klase ng ganito ay nakapaloob dito sa mga ugaling ito ay ang pagtitiis at kasipagan sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At ngayon naman, hinihimok ni San Pablo si Timoteo na mag-aral. At tingnan niya ang kanyang buhay, tingnan niya ang kanyang mga pagtuturo. So ngayon, how do we become the approved workers of God? You know, sa 1 Corinthians 3:9, nakasaad, For we are partners working together for God, and you are God's field. So, tinatawag ni San Pablo na ang mga mananampalataya ay mga co-workers ng ating Diyos. Napakalaking pribilehiyo yung ito na ibinibigay ng Diyos sa ating lahat na mananampalataya na tayo ay makibahagi sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan ng patuloy nating pagbabahagi ng magandang salita ng Diyos. We need to evangelize and spread out the truth. Spread to all peoples of the world ang katotohanan tungkol sa ating kaligtasan, tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa kung sino si Kristo at kano ang kanyang ginawa upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Now, bilang mga katrabaho ng Diyos o kanyang co-workers, ay inilalarawan dito ni San Pablo na balang araw ay magkakaroon ng inspeksyon sa ating trabaho. Mayroong pagsusulit. Ang ilan ay mabibigyan ng gantimpala at ang ilan naman ay makararanas ng pagkawala ng gantimpala batay kung papaano sila namuhay. Makikita natin ngayon yan dito sa 1 Corinthians 3:12-15. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung ano ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Now, this inspection is called the judgment seat of Christ. Sapagkat dito sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa katawang ito. So we must appear before Christ to be judged by Him. And each one of us will receive what we deserve according to what we have done, good or bad, in our bodily life. Kaya yung 2 Timothy 2 verse 15, sinasabi nga ni San Pablo, kanyang paghihimo o encouragement kay Timoteo, make every effort to present yourself before God as a proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth accurately. So mahalaga ito, lalo na tayong mga manggagawa, tayong mga alagad na naghahayag at nagbabahagi ng magandang balita ng ating Panginoon. Magandang ito po ay muli nating pag-aralan, namnamin at reviewin natin ito at maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na gawain ng pagbabahagi ng magandang balita ng Diyos. You see, the Greek word for proven, it can be translated approved. See, example, yung metal smith, di ba? Kanyang tinitest yung kanyang ginagawang metal. Kung para malaman niya kung ito ay matibay na o hindi at kung ito ay makapapasa sa kanyang ginagawang mga
testing. So katulad din natin, meron ding mga paraan, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ang ating gabay, ang salamin natin. At maraming mga tao ang nagsasabi, kailangan mo mag-aral ang salita ng Diyos? Kailangan, pagkat ito ay magbuting bahagi ng ating buhay at gabay natin sa ating buhay. At magandang marinig na pagdating ng panahon, tayo po ay masabihang magaling, mabuti at tapat na lingkod. Amen. Purihin ang Diyos. Okay. How do we become an approved worker? The primary tool that we work with is God's Word, no? At ito'y kinumpara nga sa isang espada, dahil ito ay espada ng Diyos, ito ay maaaring magdulot ng malaking kabutihan o malaking kapahamakan o pinsala. Makikita natin yan sa Efeso 6:17 at sa Hebrews 4:12. Maaari nitong protektohan ang mga mananampalataya, talunin ng kalaban at magpagaling. Tulad ng mga scalpel na ginagamit para sa operation. Maaari rin itong baluktutin na paraang nakasasama at nagtutulak sa mga tao palayo sa Diyos. Ganyan ang gawa ni Hymenaeus and Philetus. Sa Hebrews 4:12-13, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabil ay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabaturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakaaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Walang nilalang na makatatagpo sa Diyos. Ang lahat ay hayag sa lahat, makapagtatago sa Diyos rather. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. At sa 2 Timothy 2:14-19, hinamon ni Pablo si Timothy na maging isang aprobadong manggagawa, approved worker at hindi tulad na ni Hymenaeus at Philetus. Talagang binabanggit lagi ni San Pablo itong dalawang ito, no? Dalawang huwad na guro sa Efeso. Sa pag-aaral nito, inaasahan na isa sa alang-alang ang mga katangiang aprobadong ng isang manggagawa na itinuro ni Pablo kay Timothy. Sa 2 Peter 1:12-15, ito ang sinasabi, kaya kahit na alam na ninyo ang katotohanan ng inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. Minabuti kong sawriwain ito sa inyong isipan habang ako'y nabubuhay pa. Alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y pumanaw na. Dito sa 2 Timothy 2, from verses 14-19, ay makikita natin ang mga qualities ng isang approved worker. So, ano-ano nga ba yung ito? Una, number 1. Number 1 na binabanggit dito, remind people of these things. Approved worker continually teach fundamental doctrines. So, bilang mga manggagawa ng Diyos, ang ating itinuturo ay ang mga pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi ni San Pablo kay Timoteo, dito sa verse 14, remind people of these things. Nananawagan si San Pablo kay Timoteo na sabi niya, Nananawagan si Pablo kay Timoteo na ipaalala sa mga tao ang mga bagay nito. Ang mga bagay na ito ay tila tumutukoy sa mga mahahalagang bagay ng Ebanghelyo na binanggit sa talata 8. Si Kristo ay ibinangon mula sa mga patay at isang inapo ni David. Gayon din sa mga talata 11 hanggang 13, sinipin ni Pablo ang isang sinaunang himno na nagpapaalala kay Timoteo ng kahalagahan ng pagdurusa para kay Kristo. Kung magtitiis tayong kasama niya, maghahari tayong kasama niya, ngunit kung itatanggi natin siya, tatanggap tayo ng paghahatol ng Diyos. Yan ay naisulat ni San Pablo sa mga talata 11-13. Kaya sa ministeryo, may ilang bagay na kailangang marinig ng paulit-ulit ng bayan ng Diyos. Kailangan nating marinig ang mahalagang doktrina ng Ebanghelyo, ang buong pagkatao at pagka-Diyos ni Kristo.
And of course, the Trinity. Ang kanyang pagkamatay sa krus, pagbabayad sala, at ang kahalagaan ng matuwid na pamumuhay at mga espiritual na disiplina. Ito ang mga espiritual na pundasyon na paulit-ulit na kailangang ituro at ipaalala sa mga believers. Kaya, sige, kaya nga kung minsan mapapansin nyo, ay, ayan na naman yung word natin. Yan na naman ang teaching. Pag tinanong mo naman yung mga tao, nalimutan din naman eh. Tanong mo lang, ano lesson last week? Tahimik na eh. O ano yung word natin sa Bible study? Lahat na nakayuko. Nagme-meditate sila. Kaya paulit-ulit talaga ang Diyos eh. No? Pero mabuti naman, napaalalahanan tayo palagi. Kasi kaya sinasabi nga dito eh, merong mga bagay na kailangan talaga marinig natin paulit-ulit. Sige. Kaya yung Philippians 3:1. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para sa inyong kapakatan. At 2 Peter. Ito, binasa ko na kanina ito, yung 2 Peter 1:12-15. Okay. Number 2, yung approved worker have a strong awareness of God's presence. Kailangan ito, mga kapatid, importante ito. You know, this is something we always have to emphasize kapag tayo po ay nagtuturo. Sa dami ng ating ginagawa araw-araw sa buhay natin, parang kung minsan kulang yung 24, ikaw ba sobra yung 24 hours mo? Pwede bang makahingi? Kasi kung minsan ang dami, hindi ka na makahinga talaga. At so parang God, ano ba ito? What is happening? Ba't ang dami-daming ginagawa? Di ba parang kulang at kung sobra sa'yo, pwede ba pahingi? Sana pwede, no? But then, we all have a 24-hour na oras na ibinigay ng Diyos, and how we use it ay mahalaga. Kaya kinakailangan maging aware tayo ng presensya ng Diyos. Kasi kung minsan, nalilimutan natin, mga kapatid. Mahalaga ito bilang mga manggagawa ng ating Panginoon. After all, you see, God is in full control of everything. Kaya lahat ng bagay ay i-connecta natin sa Kanya. Mag-communicate tayo sa ating Panginoon. Yes, we live our lives every day, day by day. You see, but actually, it is the power and it is the strength of God that makes us alive and strong in everyday living of our lives. Kaya sabi ni San Pablo, sa 2 Timothy 2:14, remind people of these things and solemnly charge them. Charge them is the word here. It is a command. Solemnly charge them before the Lord. Take note, charge them before the Lord, meaning in the presence of God. Sa harap ng Diyos. See, pagkat ang buhay natin ay pagdating ng panahon, hahatulan tayo sa buhay na ating ginanap dito sa lupa. Kaya sabi ni San Pablo, pangaral mo yung salita ng Diyos sa Timoteo. Pagsikapan mo yung ituro, napapanahon man yan o hindi. Himukin mo at pagsabihan mo ang mga tao. Palakasin mo yung kanilang mga loob sa pamamagitan ng isang matyagang pagtuturo. Now, Timoteo being in Ephesus ay dapat maging tapat. Kasi nga maraming mga sari-saring mga ibang klaseng tao ang naroroon. Maraming mga tao ang nakakakita at nakakamasid sa pagkilos ni San Pablo at ni Timoteo. At araw-araw sa ating ginagawa sa buhay natin, maging si San Pablo at si Timoteo, tayo po ay mayroong pananagutan bilang isang approved worker ng ating Panginoon. Tayo ay yung mga taong gumagawa ng may layunin na sumunod sa panuntunan ng Diyos. Tayo ay may layunin araw-araw sa buhay natin na mapasaya natin ang puso ng ating Panginoon at maging malusog ang ating buhay espiritual at maging malusog din ang buhay espiritual ng mga taong ating binabahaginan ng magandang balita ng Diyos.
Kaya nasa saad sa Proverbs 9 verse 10, the beginning of wisdom is to fear the Lord. Kaya mahalaga po ang paggalang at pagsunod sa ating Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nito ay magkakaroon tayo ng karunungan. Mahalaga na kinikilala natin ng Diyos. Every moment of our lives, ang Diyos ay nakatingin sa atin. Ngunit tayo ba ay nakatuon sa Kanya? Mabuting pag-aralan natin to at mag-meditate tayo. See, to become an approved worker of God, we need to be always aware of God's presence. After all, ang lahat ng bagay na ito ay sa Diyos. So we have to connect to Him to be able to perform this ministry that God has given unto us. And to become an approved worker of God, naniniwala si San Pablo, kaya sinasabihan niya si Timoteo na magpatuloy ka ha, mag-aral kang mabuti, tingnan mo yung iyong sarili, tingnan mo ang iyong mga pagtuturo, tingnan mo yung iyong buhay araw-araw, ikaw ba ay nakakonekta sa ating Panginoon? Yan ay para kay Timoteo at ito man ay para din sa atin ngayon. Okay. Ikatlong approved worker. Approved workers avoid quarrels. No, wala naman siguro nakikipag-away dito. No? Wala naman tayo. Sapagkat sabi ni San Pablo kay Timothy, remind people of these things and solemnly charge them before the Lord not to wrangle over words. This is of no benefit. It just brings ruin to those who listen. So take note, there is the word, do not wrangle over words. Huwag niyong pagtalunan ang mga salita sapagkat ito ay hindi makapagbibigay ng benepisyo. Okay. Kaya ang mga taga-Epeso ay nakaibahagi sa mga pag-aaway na ito ay humantong lamang sa kapahamakan. Ang salitang Grego para sa kasiraan ay catastrophe sa English. Kung saan nakuha natin ang transliteration ng salitang English na catastrophe. Ang mga labanan sa salita ay humahantong lamang sa spiritual na pagkasira. At nakakasira yan ang pananampalataya ng mga tao. Ano ang word battles na Paul is referring to? Ito ay mga konteksto na tumutukoy sa mga huwad na guro. Dahil kaagad silang binalaan ni Pablo tungkol kay Himeneo at Piletos na nagturo ng mga muling pagkabuhay ay lumipas na. Kaya tinitiyak ni San Pablo kay Timoteo na huwag tularan itong mga dalawang taong ito sapagkat ang pakikipagtalo sa huwad na pagtuturong ito ay nagbibigay at binabaluktot nila ang kasulatan at dahil nga dito dahil nga kabaliktaran ay tinuturo nito at ikaw naman ay nakakaalam ng tumpak o katotohanan ay natetempt ka makipag-away at sa pangkahalatan tinutulak ka na makalayo sa ating Panginoon sapagkat kung titignan natin ito na dalawang taong ito siguro talagang mapanira at talagang nakikipagtalo ng lubusan. Kaya sa 2 Timothy 2:23-26, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang makasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Okay, ika-4, an approved worker are faithful Bible teachers. Kaya sabi dito ni San Pablo sa 2 Timothy 2:15, make every effort to present yourself before God as a proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth accurately. Now take note of the word accurately. Mahalaga yon.
Alam nyo, ang isang approved worker ay nagtuturo ng isang tumpak na mensahe ng katotohanan. Hindi ito tinitwist, hindi ito sinasamahan ng kanyang sariling opinyon. Kasi kapag ganito ang pamamaraan, maguguluhan ang mga tao, hindi nila mauunawaan ang mga pagtuturo. Magkakaroon sila ng mga doubts to the point na hanggang sa mawala na sila kasi ang sasabihin nila ay hindi ko naintindihan. Kaya mahalaga na ang mga alagad ng Diyos, ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos, we must become faithful in the study of the Word of God. At ito ay hindi lamang para sa mga pastor, kundi maski sa mga members po natin. Mahalaga po na kapag tayo ay nagbahagi ng banal na salita ng Diyos, ay yung tumpak na mensahe ng katotohanan. Umiwas tayo doon sa mga opinion lamang natin, pagkat nasa saad sa Biblia, huwag mong dadagdagan o huwag mong babawasan ang salita ng ating Panginoon. Kasi kapag dating ng panahon, mayroong gagantimpalaan ang Diyos, ngunit mayroon namang iba mapapahiya sa kanilang mga ginawa. Kaya yung Matthew 5:19-20, ngunit ang sumusunod sa kautusan ay nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang sa pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya time will come that there is a rewarding of what we have done in our bodily life. Ang kahihiyan ay naghihintay sa mga maling nagbibigay ng kahulugan at mga maling nagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya sinasabi ni Santiago na hindi dapat marami ang magsikap na maging guro at dahil ang mga guro ay tatanggap ng mas mahigpit na paghatol. James 3 verse 1. Mahigpit silang hahatulan ng Diyos at ng mga tao. Ang kahihiyan ay naghihintay sa mga hindi nagtuturo ng tama na salita ng Diyos. Kaya tayo po ay maging maingat, mag-aral tayong mabuti. At habang tayo nagtuturo, pakinggan natin yung ating sinasabi. Kasi sometimes when we get so excited sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay hindi na natin namamalayan ay meron pala tayong nalalaktawan. So kaya mabuting alamin nating mabuti ang ibig sabihin ng mga salitang ating binabasa sa Biblia. And then, so ngayon, what is an approved worker? Dito naman tingnan natin, ano ang characteristics ng faithful Bible teacher? So, may characteristic, ano ang kanyang mabuting gawin? Okay, number 1. Dito sa 2 Timothy 2:15 says, make every effort. Ibig sabihin, be diligent. It carries the idea of having zealous persistence. Masigasig ka na ma-accomplish mo yung particular objective na pinagagawa sa iyo. Lalong-lalo na sa pagtuturo ng banal na salita ng ating Panginoon. It refers to how a faithful teacher of God's Word gives maximum effort sa kanyang pag-aaral, interpreting and teaching. And of course, kasabay nito ay ang madalas na panalangin sapagkat hindi natin ito magagawa on our own. Ang banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa atin ng rema at revelation upang maitalakay natin at mabigyan natin ng kahalagaan ang ibinibigay sa ating pag-aaral ng ating Panginoon. Kaya dito sinasabi, magpursigi na maisakatuparan ang layunin. And faithful Bible teachers have skills. Sa 15, binanggit pa rin dito, make every effort to present yourself before God as a proven worker who does not need to be ashamed, teaching the message of truth accurately. Ang salitang accurately, it also translated correctly handles. It means to cut a path or road in a straight direction so that the traveler may go directly to his destination. Naka-experience na ba kayo na dumaan kayo sa isang crossroad
nagtanong ka, saan ho ba ang pinakamalapit na daan? Kaliwa ba, kanan o straight? Usually, pag hindi alam, dito ho yata, dito yata. No? Pero napakainam na malaman ng isang tinanong mo na, patungo po dyan, straight lang kayo at pagdating nyo sa dulo, meron kayong kakaliwaan. Ganon din ang salita ng ating Panginoon. Kinumpara ito sa isang diretsong road na ginagawa ng mga, mga road makers na para makatipid ng oras, makarating ng maayos in a short time, kailangan marating mo ito ng tumpak. Ganon din ang salita ng Panginoon na sa isang salita ng ating Panginoon na iyong ibinodcast, idiniklara, ay maunawaan kagad ng tao at hindi ka na pasikot-sikot pa kung saan pa man. At isa pa, meron nga minsan nagsabi, alam nyo kapag ho ang pagtuturo ay, di ba may topic, at pagkatapos, minsan, hindi na mamalaya na tagapagturo, umiikot na siya kung saan siya nakarating. Kaya sabi minsan nung isang nakikinig, wala ho ako naintindihan kasi umikot ho ng umikot eh. Pero kapag ka ho ang pagtuturo ay tumubok lang, nag-focus lang sa isang topic at doon ipinaliwanag niya ng gusto, ay mas madali ho naming mauunawaan. Kaya mabuti na ating alamin at pag-aralan natin bilang mga Bible teachers. You see? Then, ikaapat, approved workers avoid false teaching. Napaka-importante nito. Kaya babasahin ko ulit itong 16 to 18. But avoid profane chatter, because those occupied with it will stray and further into ungodliness. And their message will spread its infection like gangrene. What is gangrene? Cancer. Cancer. And, they call it cancer. Oo, yung sa dugo yan. Pag kumalat yung sakit na yan sa dugo, wala nang gamot. No? Hymenaeus and Philetus are in this group. They have strayed from the truth by saying that the resurrection has already occurred, and they are undermining some people's faith. So pinauulit-ulit natin ito tungkol dito sa approved workers avoid false teaching. Napakahalaga nito sapagkat kapag hindi ka nag-aral at nang mabuti at hindi mo na-interpret ang iyong sinasabi, nakakalito ito sa ating mga pinapastulan at nagkakaroon ng hindi maliwanag na kaalaman tungkol sa ating Panginoon. Meron din isa nagsabi sa akin, kamakailan lang din, sabi, Sister Remy, yun naman ho assigned worker sa amin. Kailan ho ba maglilipatan? Ikaw, bakit? Sabi kong ganyan. Kasi ho kapag nag-word, kwento ng kwento ang dami na ho niyang kwento, every Sunday kwento. Wala naman hong teaching. Sabi niya, ganun ba? Sabihin mo, sabi ko. So dito, mag-ingat tayo mga kapatid. We may use some examples and even our own life experiences. Pero ayusin po natin, tulad ng himok ni San Pablo kay Timoteo, ay tingnan mo ang iyong pagtuturo, pag-aralan mo, siyasatin mo ang iyong pagtuturo, pati na rin ang uri ng iyong buhay. Kasi baka tayo mabansagan na tayo ay hindi nagtuturo ng tama at wastong salita ng katotohanan. You see. Now, what are the characteristics of false teachings as described in 2 Timothy 2 from verses 16 to 18? So, dito makikita natin yung emphasis ng useless talks. Hindi ito nakabubuti. That's why, mabuti talaga na memoryado natin ang salita ng Diyos. At nauunawaan natin ang salita ng Diyos. It's not just memorizing. It's good to know and to be able to remember. Pero it is more important that we truly understand the meaning of the word that we are studying. Kasi para mas madali na nating maalala at maibahagi natin sa ibang mga tao. Unang-una yung mga false teachings, godly ho yan. Godless or worldly. Oo nga naman, sapagkat ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ito po ay makalangit, pure, di ba? Walang stain.
Kaya nananawagan si San Pablo kay Timoteo, sinasabi niya, iwasan nyo yung mga malaswang usapan, meaning to say, yung mga maling pagtuturo. Ang katotohanan ay si San Pablo ay nagbababala kay Timoteo, yung kanyang warnings, yung kanyang encouragement, lahat ito po ay very clear. Si Timoteo ay isang matalinong tagapagturo. So sa pagtuturo, there is always a place for everything. See, ayusin natin methodically, correctly, intindihin natin, you see, para maibahagi natin ito ng maayos sa mga tao. Ang false teachings ay nagkikater lamang sa sarili o sa makamundong uri ng pamumuhay. Kaya nga ito false teaching hindi ito katotohanan. And then secondly, false teachings leads to ungodliness. Dahil sa ang pagtuturo ay walang liman tungkol sa Diyos, it doesn't point to God. See, anong nangyayari? Ito'y umaakay lamang sa mga tao sa higit na kasalanan. Ito po ay mga pagtuturong walang kapangyarihan na bigyan tayong ng kapangyarihan na umiwas sa kasalanan at makapamuhay ng isang malinis na buhay. Kaya tatandaan natin, no, mahalaga talaga na maunawaan natin ang salita ng Diyos. We must become really faithful Bible teachers. Marami po ang mga huwad na mga nagtuturo. Marami pong kumakalat yan. That's why we have to be very discerning. Meron nga akong alam na isang, actually dentista siya. Nag-member siya doon sa atin sa isang prayer group natin. Sabi niyang ganyan, bakit parang iba yung pagtuturo ninyo? Sabi ko, bakit ho? Alam mo, yung pinanggalingan ko, 4 na taon akong nandoon. Only after 4 years, I realized they were not pointing to Jesus. They were pointing to another person. Ha? Sabi ko, it took you that long, doktora to ha? Oo, pero alam mo, salamat na lang, nagkameron ng prayer meeting dito sa atin sa ospital na ito. At ako ngayon ay naririto and I praise and thank the Lord. So you see, inabot pa siya ng 4 na taon to realize na hindi si Jesus ang itinataas doon sa group na kanyang sinalihan. And then ikatlo, false teachings spread quickly. Oo nga naman, ano? Kaya sabi ni San Pablo, ito ay hindi mabuti, ito ay parang isang gangrene o cancer, no, na kapag sumaiyo at tinanggap mo, kakalat, paniniwalaan mo, ito hindi makabubuti para sa iyong kaluluwa. At kaya lang kung minsan, kaya nga no, magkwento ka ng katotohanan, ayaw maniwala ng mga tao. Pero magkwento ka ng chismis, understand nila yun, di ba? Unawang-unawa. At kapag sila pa ay nagpasa, ibinahagi sa iba, may dagdag na, di ba? May bawas pa. Bakit nga ba? Yun nga minsan sabi ko how come? Kapag tayo nagturo, they don't like it. They don't like the truth. Tell them a lie. They will believe you. Di ba? Lalo kung minsan may mga issues, tell the truth. No, you are wrong. Tell a lie. You are correct. You see, makikita mo how the devil works in the beliefs of many people. Kaya si San Pablo ay nagbibigay din ng warning para sa ating lahat, na mag-ingat tayo sa mga pagtuturong mali o mga bali-balitang mga hindi naman totoo. At sinasabi niya at binabanggit nga niya, palagi to si Hymeneo at si Philetus. You see, matapang ang loob nila, no? Nagtuturo sila ng wala sa katotohanan. And then, ika-4, false teachings always has an element of truth. You know, kaya maraming naniniwala doon sa kanilang mga pagbabahagi ng false teachings, kasi there's an element of truth. Parang may kurot doon na totoo. May kurot doon. You see? Kaya ngayon, pinaniniwalaan ng mga ibang tao, lalo na kung hindi sila malalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya mag-iingat tayo sa mga ganong klase ng mga salita. Kaya yung 1 Corinthians 15:12-14, ngayon,
Kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. So, kailangan na we have to be able to discern the truth from false teaching. Then, kalima, yung false teaching ultimately destroys people's faith. Ito ang ultimate na desire ni Satanas, na through false teaching, he wants people to turn away from the faith altogether. Kahit na small deviation yan, are meant to lead to greater doctrinal error, eventually leading the person away from Christ. Again, sinasabi ni San Pablo na huwag nyo talagang tularan itong dalawang taong ito sapagkat masisira ang inyong pananampalataya. Kapag ito'y nasira na, magmumultiply yan at hindi na tayo, mahihirapan ka ng ayusin pa yan. May mga, for example, sinasabi na a person believes that they are never supposed to be sick or poor. However, they pray and pray, and yet God doesn't heal their family member or meet some other requests. So, nagagalit na sila sa Diyos. Kaya nga yung tatalakayin natin sa Sunday, yung Psalm 15, how long? 13, Psalm 13. How long? 4 na beses sinabi, how long, God? So, nawawalan na sila ng kumpiyansa, natutulungan sila ng Diyos. Subalit sinasabi nga dito ni San Pablo, huwag kang maniwala sa maganyang usapan. Magtiwala ka sa Diyos, purihin siya at pasalamatan sa lahat ng bagay. Okay. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, meron po tayong mga kapatiran na may birthday. Purihin ang Panginoon. September 22, happy birthday. Sister Merced Capi, Sister Imelda Golgota, Sister Milak Ciceron, Sister Jessie Mercado, Sister Jocelyn Ku, Brother Sur Payawal, Sister Linda Pehi, Sister Zoe Belmonte, Brother Ethan Lansangan. And then happy anniversary kay Brother Perting and Sister Taling Lubugan. Purihin ang Panginoon, marami ang may birthday na kapatid natin ngayon. Happy birthday sa inyong lahat. Have a wonderful day. Have a blessed day. Enjoy your special day. It's your birthday today. God bless you all. Happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Salamat sa Panginoon. Ano yung ating pagpapatuloy natin, yung ika-4 na approved worker. Meron po pala tayo munang repeat new song of the week. Jesus, ikaw na nga talaga. At ang composer ay si Minister Jeff Borja. Ng buhay na gaganap pa, kung di ang buhay na kasama kita, sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganap pa, kung di ang buhay na kasama kita,
sa piling mo lang ito nadarama. O Panginoon, ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa kung di ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang ito nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus, ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y naglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Purihin ang Panginoon sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na approved workers. Yung ikaapat, the approved worker bear the marks of true salvation, meaning to say, see, ang isang taong tunay na alagad ng Diyos, siya po ay ligtas at nandoon ang kanyang masidhing pagnanasa ng ibang mga tao ay maligtas din. Marating nila ang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon, maranasan ng ibang tao rin ang dakilang pag-ibig, hindi malirip, hindi masukat, napakataas at napakalalim na pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya yung 2 Timothy 2:19. 2:19. Finally, after sharing how some fell away from the faith because of Paul's teaching, Paul says God's solid foundation remains standing, meaning that the true church, dito nga binanggit niya sa 1 Timothy 3:15, will ultimately stand against false teaching and not fall away. God's solid foundation remains standing, bearing His seal. The Lord knows those who are His, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from evil. Dito makikita natin mga kapatid, tayo ngayon na napatawad na sa ating mga kasalanan, maging masigasig tayo na
tumupad sa panuntunan ng ating Panginoon at magampanan natin ang mga pinagagawa ng Diyos at lalong-lalo na higit mga kapatid, ang madala natin ang mga maraming mga kaluluwa sa kaharian ng ating Panginoon. Tayo ay naririto sapagkat nandoon ang pagtsatsaga at pagsusumikap ng mga tao mananampalatayang nauna sa atin. Kaya't tayo ngayon ay naririto na sa henerasyon natin, gawin na din natin ang ginawa ng ibang mga nauna sa atin na maging masigasig tayo, na maibahagi natin ang banal na salita ng Diyos sa ibang tao. Now, dito talakay naman natin yung sinabi o hinimok ni San Pablo kay Timoteo sa verse 15. Nung sinasabi ni San Pablo na ikaw ay dapat na maging matatag, malakas sa loob mo, dapat marunong kang magtiis, matyaga, tulad ng isang sundalo, tulad ng isang atleta, tulad ng isang magsasaka. Ngayon naman ay hinihimok ni San Pablo si Timoteo na ikaw ngayon ay mag-aral mabuti. You see, be diligent. See, to present yourself as an approved worker. Meaning to say, do your best. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Meaning to say, ayaw ng Diyos na tayo ay lazy, papetik-petik. You know, life as a minister o tagapagbahagi ng salita ng Diyos ay kailangan po ang kasipagan. We cannot be complacent. Kontento ka na. Ganyan-ganyan, ganun-ganun lang, hindi kapatid. Because we are dealing with life and death. Ang ating ibinabahagi ay nakakapagbigay buhay sa maraming tao. Ngunit ang hindi tatanggap nito at hindi matatanggap ng maayos sa salita ng ating Panginoon ay hindi ito makabubuti sa kanila. Kaya ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay isang importanteng bahagi ng ating buhay. See, para matutunan natin ang lahat ng mga tinuturo ng Diyos, yung mga verses, Bible verses na ating pinag-aaralan, you know, it really takes time. Gagawa talaga tayo ng panahon, magbibigay tayo ng time, talent, and treasure natin upang ating maunawaang mabuti ang pinagagawa ng Diyos, ang pinapag-aral niya. You know, minsan, meron kang inaaralan at pagkatapos sasabihin ng Diyos, no, ito aralan mo. Aaralan mo talaga ng mabuti doon. At hindi lang yan. You will get the meaning of each word. There are times, very importantly, you go back to the original manuscript, which is the Hebrew and the Greek. At ano ba ang ibig sabihin nito during the time of the Old Testament? At ano ang relation nito sa ngayon sa New Testament? You see? Kaya mahalaga na ito ay maging gabay natin, ng mga ganitong mga pagtuturo, itong mga ganitong guidelines, para po tayo maging maayos at maiayos natin na ating pag-aaral at maayos din nating maibahagi sa maraming mga tao. You see? Now, sa pag-aaral naman natin ng salita ng Diyos, ay meron tayong mga tools na kailangang magkameron. Kasi unang-una, kailangan magkaroon tayo ng Biblia. You see? Sapagkat ang itinuturo natin ay salita ng Diyos, kailangan meron tayong Biblia na gagamitin. At meron din tayong Bible Dictionary at hindi lang yan yung mga dictionary para makuha natin yung mga regular meaning o mga mabubuting kahulugan ng mga salitang ating pinag-aaralan. Mahalaga at maganda na tayo ay laging may dala ng Biblia at kahit anong oras, mabubuksan at mababasa natin, especially kung marami tayong mga ekstrang mga oras, kailangan matutupot buklatin natin ng ating Biblia. And then we have to look, kaya sabi ko nga sa inyo, kung ano ang relationship ng word na binaaralan natin sa konteksto ng Old Testament at ng New Testament. Ano ba ang mga costumbre nila nung araw? Ano ba ang kultural nila nung araw? Ano ang uri ng pamamaraan nila ng buhay noong araw? Mabuting ito ay balikan din natin para makuha natin exactly kung ano yung meaning ng mga Bible verses na ating pinag-aaralan. At matapos nating malaman ito, ay reviewin nating mabuti, praying to the Holy Spirit for the guidance and for the rhema. Yan po yung sinasabi ni San Pablo kay Timoteo. Timoteo, mag-aral ka ha, you study. And then sabi naman niya ngayon, show yourself or present yourself. Oo.
ang meaning nito, to show or present yourself, itong mga words na ito ay nagde-develop ng idea of usefulness of service. In 2 Timothy 2:15, Paul urges Timothy to show or present himself amidst the false teachers as a real teacher of the truth. The word he uses to present is parestemi, which characteristically means to present oneself for service. Kaya hinimok ni Pablo si Timothy na ipakita ang kanyang sarili sa gitna ng mga huwad na guro bilang isang tunay na guro ng katotohanan. Ang salitang ginagamit niya para sa ipakita ay, binanggit ko nga, paristemi, na nangangahulugang ipakita ang sarili para sa serbisyo, to present oneself for service. Ang pagpapakita ng sarili ay literal na sinasabi, tumayo ka, lumapit ka, ipakita mo ang iyong pagsunod at gamitin mo ang isang sarili na ito ay isang paninindigan sa tabi o sa harap ng Diyos. Sa paghaharap mo sa sarili, pasiyasat ka kung ano ang iyong ginagawa at kumbaga para maaprubahan ka ng iyong mga tinuturuan. At ginagamit din ang paristemi bilang isang technical na termino para sa mga naglalagay ng handog na pari sa altar. Ang salitang ito ay nagbibigay ng pangkahalatang idea ng pagsuko. Dito ay nagpapahiwatig ng isang mapagpasyahan, buong pusong kilos na nangangailangan ng kasipagan sa pag-uulit. Ibig sabihin, once you present yourself, hindi lang ito is panandilayan, hindi lang isa, dalawa o tatlo, mandi, lagi kang nakikita at naituturo mo ang katotohanan. Sapagkat ang isa pang ibig sabihin ng ipakita ay patunayan, tulad ng sinabi sa Roma 14:10, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harap ng hukuman ng Diyos. In essence, sinasabi ni Pablo, gumawa ng lahat ng pagsisikap, make every effort, gawin ang iyong bahagi. Nakikita natin sa buong kasulatan na kung saan dapat tayo ay magtiwala sa Diyos. Nagagawa siya ng bagay upang maihayag ang mabuting balita upang hindi madaya ang mga mananampalataya. Sapagkat itong pagtuturong ito, we are in the sanctification process. Ito ay katotohanan na ang present situation natin ay pagpapabanal. Ang proseso natin, patapos tayong ma-justified ng ating Panginoon, tayo na ngayon ay pinababanal at lalo pang pinababanal sa pamamagitan ng kanyang mga pagtuturo sa atin. Kaya kailangan dito ang pagsusumikap, maihayag at maipakita natin sa harap ng Diyos na tayo ay talagang being sanctified day after day. Si Timoteo, ang pag-encourage sa kanya ni San Pablo ay maging matapat ka sa pagkakatawag ng Diyos sa iyong ministry. Kaya itong si Timoteo ay hindi niya tinitingnan ang kanyang gawain bilang isang bagay o isang trabaho na kailangan maging popular ka o kilalang kilala ka ng mga tao at hinahangaan ka ng mga tao. Sapagkat ang focus niya palagi ay magampanan niya ang pinagagawa ng Diyos at mabigyan niya ng kasiyahan ang puso ng Diyos at higit sa lahat, siya ay maging isang approved worker ng ating Panginoon. Itong word na paristemi or to present ay ginamit din ito doon sa the parable of the bride and the bridegroom, wherein the bride will be presented to God. You see, so dito ay nilinis ni Jesus ang mga mananampalataya sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus upang maipresent niya ang bride sa Diyos Ama na malinis at walang dungis. Ang Biblia ay naghahayag sa atin ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa ating lahat. At dito sa parable ng bride and the bridegroom ay pinakita ni Jesucristo ang kanyang taimtim na pag-ibig at pagkalinga sa kanyang kasintahan. Kaya tayong mga mananampalataya bilang kasintahan ng ating Panginoon and to be presented as the bride
ay sikapin din natin na maging maayos ang ating buhay. Ika nga, live a life that is holy. Para pag-present sa atin, sa ating Diyos, tayo po ay mayroong kabanalan. Mabuti nga na tayo ay pinili ng ating Panginoon at tayo ay Kanyang binigyan ng pagkakataon upang tayo ay makapaglingkod sa Kanyang banal na kaharian. Dito naman, sa another praise, dito sa verse 15, hindi ka nahihiya, not ashamed. Ito naman ay hamon din kay Timoteo ni San Pablo. Sa iyong gawain, sa iyong ministry ha, huwag kang maging mahiyain. Present yourself as an approved worker and not ashamed of the work that you are doing. So huwag mo ikahihiya na ikaw ay lumalakad na may dalang Biblia. Mabuti nga ngayon, tanggap na ng maraming mga tao na pag may dala kang Biblia, nung araw, in the 80s or 70s, kapag may dala kang Biblia, kukutsain ka ng mga tao habang naglalakad ka Pero mabuti naman ngayon ay tanggap na ng maraming tao ang tungkol sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At yung iba nga, nasa cellphone na ang kanilang mga Bibles. And it's nice kasi wherever you are and you have time, you can open up your cell phone and read the Bible wherever you are. Kaya sinasabi nga ni San Pablo, hindi ka dapat mahiya sa iyong ginagawa. See, 2 Timothy 1, 8-9. Kaya huwag ka mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin akong ikahihiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kung hindi ayon sa Kanyang kalayunin at kagandahang loob. Okay. Not ashamed. Not ashamed. Inilarawan dito na wala kang dapat ikahiya. Ay, sorry. Ang sinasabi dito, ang masipag na manggagawa na humahawak ng salita ng Diyos ay wala kang kapintasan sapagkat masipag ka mag-aral at naituturo mo ng mahuhusay. Kaya dapat walang hiya na ipagtanggol mo ang salita ng ating Panginoon. Maipaliwanag ng lubusan at lahat yan ay magagawa sa tulong ng banal na Espiritu. And of course, ang masipag na manggagawa ay patuloy na nagsusumikap, magampanan ang kanyang gagawain at katapusan ng kanyang paglilingkod. Makikita niya na sa kanyang kawalan, sa kanyang weakness ay na isakatuparan niya ito sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoon. Nakakahiya, kapag binigyan tayo ng trabaho, hindi naman natin magawa ng maayos, hindi maganda ang resulta ng ating gawain. And we have to remember, pagdating ng panahon, meron talagang pagsusulit sa ating mga ginawa. Kaya binabalaan tayo o hinihimok tayo ng Biblia, binibigyan tayo ng warning, ini-encourage tayo ng Biblia, na tingnan natin ang uri ng ating pamumuhay at paano ang uri ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. 2 Corinthians 5:10. Kaya naman, hanggang ngayon, maayos ang uri ng panahon natin, malaya tayo nakakapunta kung saan tayo makapagbabahagi ng salita ng Diyos at mabuti nga yung kapag kamisa, pupunta ka sa isang lugar, nasasabi mo, praise the Lord, nasasabi mo doon sa nakaharap mo na sa lubong mo, thank you Lord, glory to God. Sa ganung paraan nakakapagbahagi na tayo ng salita ng ating Panginoon. Magpatuloy tayo sa ganitong uri ng ating buhay. Magpatuloy tayo sa ganitong uri ng ating lifestyle, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At bilang mga faithful Bible teachers ng ating Panginoon ay continue to study the Word of God, praying always to the Holy Spirit na tayo ay Kanyang gabayan at bigyan niya tayo ng rema sa lahat ng ating pag-aaral. And more importantly, huwag tayong maging complacent. Na okay na yan, nadirito naman na ako nasa church naman na ako Hindi ganon mga kapatid. Kailangan natin ng pagtsatsaga, pagsusumikap upang tayo ay maging approved worker ng ating Panginoon. Glory to God. Yes, Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami dahil sa aming buhay spiritual, natutunan namin ang pagtsatsaga, maging masigasig sa aming paglilingkod sapagkat Ikaw, Diyos, ang nagtumulong sa amin. Tunay na sa kawalan, dinala mo kami
upang mapagtagumpayan ang kaaway, upang ang lahat na ito ay maitaguyod ang pundasyon na itinatag mo mula pa nung ikaw ay dumating dito sa mundo. Kaya sa tulong mo, Lord, ay makikinabang ang lahat ng mga tao na mapapasulan ng aking mga co-workers. Pagpalain mo po kaming lahat at yakapin mo kami ng iyong pag-ibig at ma-enrich kami ng iyong grasya at ang fellowship ng banal na Espiritu ay maprotektahan kami ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. God bless everyone. Have a nice day. 2 Timothy 2:2.